Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din ka na idea, awareness, action, decision, change, action, mga pwedeng maiwasan. Pero, analyze nyo palagi, i-reverse nyo ha, para magkaroon ka ng positive outcome. Aquarius. Okay, chain of event that will affect you. Pwedeng na yung point na may mga sitwasyon na still naka-chain ka doon. No, pwede may mga tension na hindi pa naresolbahan, unresolved situation, pwedeng nando sa point na yon. Pwede rin sa iba sa inyo is pwedeng by the April second half is may mga makaka-apekto sa iyo ng mga event na pwedeng magiging hard. Ganyan, mga hard situation na pwede maka-apekto sa iyo. May mga depression, hindi si Vulture kasi, no? Pwede may mga sitwasyon na madidepress ka or anxiety or may mga worrying situation. Pwede rin may mga taong against sa'yo, no? Kasi ito, masama itong ibon na to eh. Yan. Kaya, or pwedeng ito is nakaraan or pwedeng iba dito is may mga situation by the second half na hindi pa rin good yung energy ng tao na to, no? Kaya magkakaroon ng mga complicated or struggle situation sa iba sa inyo. When it comes to grasshopper din, situation in the balance that require careful handling. Kung sa health issue ito, siguro hindi yung point na mas damihan nyo pa kumain ng vegetable than sa mga meat. And then, syempre, balance, no? Balance lang, iniinom at kinakain. Nandun yung point na yun. Sa lahat, kung sa pera, ganun din, you need to take it balance din. Sa pera mo, no? Huwag masyadong palabas lahat sa iba sa inyo or kailangan mo na rin mag-focus sa sarili mo dito, no? With a grasshopper. Ganyan. Mag-ingat kayo when it comes to a hand. Hindi ko alam in what way. Ikaw or someone is connected sa'yo. Pwedeng handa yung mga maiipit kayo, matutusok, or maihiwa, wag naman sanang maputol, masugatan, mamanhid, mamaga. Yan, ingat kayo when it comes to an hand. Baka naman masampal kayo, mapalo kayo, kung ano man yan. Maduro kayo, pwede na sa point na yun, no? Ingat na lang din. And syempre, nandun din yung point na may tao na hihingi ng tulong, assistance, or guidance sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Or siya ito sa'yo, ha? Vice versa. Okay, may magkakaroon mga misunderstanding or hando yung point, mga pasikot-sikot na situation. Mangyayari, hindi mangyayari, hindi mangyayari, magiging okay, hindi mga okay, ganyan. May mga ganun sitwasyon or hando na yung point na yan. May mga hindi pagkakaintindihan talaga. Kaya nandito rin si grasshopper no? Kaya kailangan daw is medyo masabaan mo pa yung pasensya mo kahit na gusto mo nang manipa ng tao, ganyan, o bumulyaw, no? Balance lang palagi, no? Be calm and balance. Ganyan. And someone's trying to come between you and a friend, something that you want. Pwede kung sa third party, yes, meron. Kung sa mga connections in life, misunderstanding, tsaka handito yung mga tao. Kasi handito rin si Vulture, di ba? Pwede yung mga tao na hindi mga good energy. Ganyan. Huwag ka lang sumama sa mga tao na mga hindi toxic energy, ganyan. O may mga hindi good yung energy nila. Huwag ka lang sumama sa kanila. Kasi dito rin yung hindi pagkakaintindihan, no? Kahit sa relasyon yan, kahit sa kaibigan. No, ingat ka lang. Kasi dito si Vulture. Dito is yung mga taong papagitan. Kasi that may misunderstanding ka kasi. Excitement. Okay, na dito yung
Kung titingnan ko dito sa sitwasyon with the firecracker, siguruhan din yung may tao na sasabog, sasabugin. Pwedeng nagtitiis siya dati and then this time sasabog siya, either magsasalita siya or mabubwisit siya, ganyan. Kung ihiwalay ko to, hindi yung point na may mga excitement situation by the second, half, may mga ikaka-excite ka, no, na sitwasyon. And a sincere wish will be granted. Merong, uy, congrats dito. Pag titingnan ko to, tsaka ito, ibig sabihin, tsaka ito, may delay. No? Ibig sabihin, magkakaroon ng mga delay situation o may i-delay or madi-delay. Pagdating dito sa sitwasyon is merong sitwasyon na talagang, if talagang gusto mo talaga yung sitwasyon na iyon, is kailangan mong pagtrabahuhan or kailangan mong aksyonan or gawin. And it will granted sa iba sa inyo. Yan o. You need to be sincere sa mga bagay o sitwasyon mo para mag-grant talaga siya. Para dumating talaga tong si firecracker. Ganyan. Ay, good advice from a wise person. Makaka-receive ka daw ng advice. O parang sinabi ko kanina, di ba? Assistant, help, assistance, and guidance. Pasabi ko. Yun. And may magbibigay daw ng opinion or advice sa iyo or ikaw ito sa kanya. Pwede na rin yung point na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, nabibigyan mo siya ng advice. Pwede na sa point na yon. Or may bagay o may sitwasyon ka na iintindihin mo lang talaga. Na mahirap, pero pwedeng iintindihin mo yung sitwasyon. Pwedeng na sa point na yon. Kasi nandito siya. Ayaw nga, karma, you will reap what you have. So, okay, kung ano daw yung pinunla mo, kung ano yung trabaho mo, yun ang iyong aanihin. Also, this is ang misunderstanding kasi ito, sa sitwasyon, pwedeng hindi yung tao na makikipag-communicate ka sa kanya, or siya ang makikipag-communicate sa'yo, na hindi kayo magkakaintindihan. Ganyan. Or hindi mo siya maiintindihan. Mga ganong sitwasyon. Hindi ko alam kung sino to, pwedeng friend or someone who's karelasyon, ganyan. Pwedeng kamag-anak, nando sa point na yon. Matanda? May matanda ako pwedeng may matanda or mas matanda sa'yo na hindi kayo magkakaunawaan. Yun ang nakikita ko dito. Or hindi mo siya maintindihan. Pwedeng may matagal na kayong misunderstanding nito. Or vice versa. Pero matanda kasi nakita ko eh. Or pwedeng hindi niya accept yung payo mo or hindi mo accept yung payo niya. Pwede na sa foot na yan. Tingnan natin ang energy mo. Okay, when it comes sa yung energy, the Ten of Pentacles. Pagdating sa yung energy, may mga time daw na mapanghihinaan ka ng loob. May mga time na it's more on for motivation tong nakikita ko dito, no? Yan. Nahadon ka rin sa point na may mga bagay ka na magiging, urong-sulong na situation. Ganon. And then yung energy mo rin is yung may mga pagmumuni-muni, may mga sisiyasatin ka, may mga bagay na maghahanap ka ng ano bang ganito ba, dapat ba, ito ba, ganyan. May mga situation na ganon. And then may mga bagay, it's more on thinking kasi nakikita ko sa'yo dito no? Paghahanap ng solution, mga ganon. O may mga thinking situation talaga na related to a pera, related to a family, sa mahalagang bagay, ganyan. Or related to a stability in life. Pwedeng din sa sarili mo, no? Sa iba, sa inyo. Kasi nandito si grasshopper. Ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito. Energy mo rin. May mga may mga bagay daw na either, either ikaw or someone, ihihiwalay niya yung sarili niya. Ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao or
may mga iiwasan ka or magkakaroon ka ng distance or didistansya ka siya or didistansya siya. Parang nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, ano to, mga misalignment situation, ganyan. Tapos yung iba sa inyo may sitwasyon na na mapipilitan ka, parang gano'n, o pipilitin mo yung sarili mo. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin. Ano ba yung tulak ng dibdib, kabig ng, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Nga gano'n. Yun ang, sa iba gano'n. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. May ahas, oh. Ano po to, universe? Parating kay Aquarius. Oh. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, mag-ingat ka na lang. Bakit, ate? May insomnia ba kayo? Magkakaroon ka na disappointment sa isang babae. Or, may lalaki kasi babae. Actually, lalaki babae siya. Pwedeng sa dalawang tao. Ganyan. O, di ba, binawi pe, no? Ate, binawi ho pe, no? Yan. Pwedeng magkakaroon ka ng disappointment sa dalawang tao. Sa iba naman sa inyo, is itong tao na to, either iiwasan mo siya, or iiwasan ka niya. Nila. Well, ilan man sila. And then also, ang parating din sa inyo, may papasok na pera. Sa iba sa inyo, may offer eh. Kung may mga gusto kayo na bagong trabaho, pwede. May offer ako, nakikita sa'yo dito sa sitwasyon. Also, may travel ka, no? Parang you're thinking about traveling. Ako nakikita sa'yo. Kasi may departure ako na nakikita. Yan. And then also, is, may mga time daw na pwedeng manakit. Hindi ko alam kung may sakit ka ba sa bandang tiyan, sa bandang gitna ng katawan, o may mga paninikmura ng katawan, LBM, kung babae ka, siyempre menstruation, basta masakit yung tiyan, bandang tiyan, o bandang gitna, no? And then also, sabi dito is, kailangan mo daw alagaan yung sarili mo. Hindi ko alam in what way, kung bakit, but kailangan mo daw ng self-care. Yun ang sabi. And then also, is keep moving to reach your goal. Actually, meron kang achievement eh, no? May achievement ka daw eh. O meron kang pinag-iisipan na bagay na you want to achieve. Pero, it's a delay. Kasi, why? Kasi, ang sabi dito is, kailangan mo daw aksyonan ito. Yun ang sabi. About that goal, yung goal na nasa isip mo, kailangan mo daw aksyonan to eh. Kumbaga, it's up to you to make it happen. Yun ang sabi. Mangyayari naman siya, pero it's up to you to make it happen. I-force mo lang daw to, ang sinasabi dito. Kailangan mo daw magdesisyon, kailangan mo ng clarity, or kailangan mo ng itama yung mga mali. At kailangan mo na mag-aksyon. Iba sa inyo is pagising-gising kayo sa gabi, either night shift kayo, or kulong kayo sa tulog, magbawi kayo ha, ganyan. Sa iba sa inyo is nag-iisip kayo ng pagtahak ng bagong destination in life, or bagong path. May mga bagong path akong nakikita sa inyo, pero it's up to you din to eh, no? May tao na ini-ignore ka, or you ignoring this person, or bilak ka niya, or bilak mo siya. Pero sana hindi kayo binablackmail, ano, dito sa sitwasyon. Kasi may mga anxiety, depression, stress, burden situation ako na nakita. Maybe iba sa inyo may pinagdadaanan kayo na low situation. Ganyan. May kinaka-stress ka, hindi ko alam bakit. But you feel, yung nakikita ko sa'yo, parang stress ka. Parang nandun yung point na may mga bagay ka na nagpupursige at pinagtsatsagaan mo, pero
nababurden ka or na-stress ka. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam why. Ingatan niyo yung sarili niyo, ha? O you will become a center of attention. Sabi dito, Aquarius. Pwede pag-uusapan ka. Pwede may mga recognition. Pwede may mga pagkakakilanlan. Or pwede rin na, magiging ka, kumpulan ng usapan, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Pwede may mga mga pupuntahan kayo ng mataong lugar, o kaya naman YouTuber ka, TikTok, Reels, Facebook, ganyan. Or mga networking situation, artista, or you are in a public place situation, pwedeng na sa mga ano ba yun, yung mga nasa TV. Yan. Dapat iwasan ni Aquarius. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo yung bahala na situation, iwasan mo rin na hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mo nang umpisahan, dapat mo nang aksyonan, o kaya is iwasan mo na hindi ka talaga magkaroon ng mga plano sa buhay. May plano ka naman sa buhay, but you need to start this time to plan again ang sinasabi dito, or hanggang yung point na kailangan mo na talagang aksyonan. Hanggang yung point na kailangan mo daw na mag-put effort ka talaga sa mga bagay na gusto mo mag-success in life or matapos na sa buhay. Na hanggang sa point na yon. And then, iwasan mo, yun nga, papanghinaan ng loob. Yung mga katamaran, puot, conflict, iwasan mo yun. O yung mga bagay na need to fix it, ganyan. Kung may mga bagay na kailangan ng i-let go, ikat na, no? Yun ang sinasabi dito. Love, Aquarius. Yung mga tao na mga mahilig magselos, tampo, nag-iisip ng masama sa'yo, ganyan. Yung mga bitter, iwasan mo yun. Yung mga tao na galit, ganyan, iwasan mo yun. Yung mga ayaw talaga na makapag-cooperate, hayaan mo sila sa buhay nila. Sabi ko, di ba? Who cares, di ba? Tsaka syempre tulad na sabi ko kanina, di ba? You need to take good care yung sarili mo. Siguro, it's time na yung iba sa inyo is kailangan nyo na atang mag-exercise. Pwedeng nahandun sa point na yun. Baka napapabayaan nyo yung sarili nyo. Or pwede rin na minsan siguro tinatamad kayo, gagawin, hindi gagawin, hindi gagawin. Or you need na talaga na mag-exercise talaga. Kahit maglakad-lakad lang kayo na doon sa point na yun. Pero nasa inyo pa rin yan. Diba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, ganun agad ang lumabas. Pagdating po sa love ni Aquarius, ay 5-5 oh. Okay, pagdating naman sa love mo, Aquarius, saka lang. Nag-same kasi lumabas eh. Balasahin natin. Okay. Pwedeng, ba dito ayaw? Pero meron, oh. Okay, kung single ka, yes, meron naman ako nakikita sa'yo dito sa sitwasyon. Pwedeng matagal mo na itong kilala? Or sa iba dito is makikilala nyo siya sa isang mahalagang sitwasyon. Pwedeng may mga events, may mga parties, celebration, pwedeng nahandun sa point na yon. Pero parang there's something wrong. Kumbaga sabi kasi ito, gamitin mo daw yung knowledge mo eh. Sabi dito. Hindi ko alam why. Siguro may something dito sa tao na to
Yan, gamitin mo daw yung knowledge mo kasi nakita ko ito, may lihim or may itatago, no? Yan, baka mapasok ka lang sa sa hindi magandang relasyon, mag-ingat ka pa rin. Kung kayo is nagkahiwalay nito, yes, nagkaroon na paghihiwalay, nahandoon yung point na isa is magaling magpaambo rin kasi handun yung point na pag-iwan sa ere. Sobrang na-stress, na-depress, na-burden, napagtalikod, pag-let go, at nagkaroon na attraction or nagkaroon na talaga ng iba na sitwasyon. Pero ang nakikita ko kasi dito, nagkaroon talaga ng secret at third party. Dito sa sitwasyon is magkakaroon na uli kayo ng connection. Hindi ko alam why, pero magkakaroon daw uli kayo ng connection. Pero you need to learn. Sabi dito, hindi ko alam why. And you need to be aware. Ang sabi dito. Or maybe aware ka naman talaga. Yun ang sabi dito Yun. Kung kayo is may third party, oo, meron. Pinipilit na lang din siguro. Siguro isa dito ay hindi, kahit nakakaramdam na siya ng disappointment, nai-stress na siya, ganyan. Pero pilit pa rin niya ina-understand yung karelasyon niya o nagiging patient lang talaga siya sa karelasyon. Well, is your choice naman din, ano? Kumbaga, ibinibigay na sa yung sign. Pero hindi ko naman sabihin na pakawalan mo siya or hiwalayan mo siya. But you need, if hindi mo kaya, mag-focus ka sa sarili mo. No? Sa may mga third party dyan. Kasi hindi na siya nagiging kudo. Kung wala naman kayong third party relationship, dito sa sitwasyon, minsan feeling mo nag-iisa ka na lang sa relasyon. Or yung mga time na hindi talaga kayo nagkakaunawaan at hindi mo siya naiintindihan at hindi kanya naiintindihan. No? Nagkakaroon ng mga disappointment or may mga sadness situation. Pero ang sabi kasi dito is, alam mo kung bakit, no? Siyempre, handun pa rin naman yung kahit paano, nagkakaroon naman kayo ng connection o nagiging same pages naman kayo. Ang hindi ko lang maintindihan dito, siguro isa sa inyo tahimik or isa sa inyo is may mga bagay lang na hindi nasasabi or hindi sinasabi. Hindi ko alam in what way. Yun ang nakikita ko dito. Mag-usap kayong maigi. Maring yung mga dapat ata kayong pagkausapan dito sa relasyon. Tingnan natin yung money mo. Pwedeng isa sa inyo, may mga pinagdadaanan kayo related to financial problem, trabaho, ganyan. Pero kailangan nyo mag-usap dito. Yung iba magkakarelasyon. Money ni Aquarius. Ano ba to? Yung mga anak ko nag-aaway sila. Ano yun? Lakas trip. Ano ba to? Baliktad. Alis mo na, nak. Okay, when it comes sa iyong money, pagdating naman sa money mo, you take good care naman yung money mo, handun naman yung awareness, handun naman yung action, at handun naman talaga yung nagmo-move forward ka naman sa nakikita ko dito. Yun nga lang, pagdating sa pera mo kasi, is may tao na hindi magiging loyal pagdating sa pera sa iyo. Disloyal to. Sana pag-isipan mo. Pagdating sa pera, pag-isipan mo maigi ha. Para hindi ka rin Siyempre, mahirap kasing kumita ng pera. Diba? Pero nasa inyo yun ha, but you need to be aware. Kung talagang aware ka, maging aware ka na, and you need to learn from the past. May mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka talaga na sitwasyon. Pwedeng nahado yung sa point, may bibigyan ka ng suporta, may bibigyan ka ng pera, ganyan. O kaya may hihingi sa'yo, mga ganun. Pero basta, dito is may tao na hindi totoo, or may disloyal person. May betrayal or pagtataksil o panglilinglang pagdating sa kaperahan, no? Sana hindi ikaw ito. Ingat na lang din. Arigato namaste, God bless.